You may take your seats. So, thank God for the participants this morning, our recider, the music team, the tech team, and our scripture reader. Thank you for facilitating the worship service for us this morning. So please turn your Bibles to 2 Timothy. Second Timothy chapter number 2, verses 8 to 13. Second Timothy chapter 2, verses 8 to 13. Hear God's word. Remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in my gospel, for which I am suffering, bound with chains as a criminal. But the word of God is not bound. Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. The saying is trustworthy, for if we have died with him, we will also live with him. If we endure, we will also reign with him. If we deny him, he will also deny us. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. This is God's word. Shall we pray? Blessed Lord, who has caused all scriptures to be written for our learning, grant that we may hear them, read, mark, and inwardly digest them, that by patience and comfort of your holy word, we may embrace and ever hold fast that blessed hope of everlasting life, which you have given us in our Savior, Jesus Christ, who ever lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, world without end. Amen. So when it comes to sports, in order to be good at something, para maging dalubhasa ang isang tao sa isang particular sport at para makamit niya yung medal or yung kampyonato, kailangan niya munang mag-train. Training is essential para maging good athlete ang isang tao. And siguro if you know the life of an athlete, hindi po siya madali. Hindi madali ang buhay ng isang atleta. Madalas pag nanonood tayo, halimbawa nanonood tayo ng basketball or nanonood tayo ng boxing, parang napakadali sa atin na mag-criticize. Siguro kung ako ang nasa lugar niya, hindi ganyan ang gagawin ko. So we only see the games. We only watch the games. We only watch the fights. We only see them win. We only see them lose. Pero ang hindi po natin nakikita ay yung mga oras na kanilang ginugol sa pagsasanay. For example, yung mga boxers po na kilala ko, mga professional boxers, nagsimula silang mag-training 5 years old, 7 years old, at yun ay araw-araw na pagsasanay para makarating sila sa point na pro na sila. That they can win 5 straight fights. Or when you talk to basketball players, hindi madali yung kanilang pinagdaanan. Tanungin niyo si Ayam RJ na semi-pro ba or pro sa basketball. Hindi madali ang kanyang pagsasanay in order to achieve yung skill level na mayroon siya. So in order to attain yung level of excellence para maging champion or para magkaroon ng medals, kailangan mong mag-put in ng effort, ng work, ng training in order for you to achieve that. In the Christian life, pagdating sa glory and rewards, yun po ay nasa atin na. Yung mga athletes, they train, they work hard para makamit nila yung trophy. But in the Christian life, hindi ganun. Dahil kay Kristo, nakamit na po natin ang tagumpay. Nakamit na natin ang karangalan. In Christ by faith alone. However, tinuturo din po ng Bible na bago natin matamasa ang karangalang iyon,
itinakda ng Panginoon na mayroon muna tayong dapat pagdaanan. Throughout the scripture, makikita po natin na ang daang itinakda ng Diyos para sa atin, no, na dapat nating tahakin tungo sa karangalan, ay ang daan ng pagdurusa. Suffering is the path to glory. Sa ating lahat ng mga mananampalataya, ang end natin ay glory, karangalan, kaluwalhatian. Ngunit hindi po tayo dadalhin ng Diyos doon nang hindi natin pinagdadaanan ang daan ng pagdurusa. Suffering is the path to glory. So ang main idea ng sermon natin ngayong umaga is, as Jesus took the path of suffering unto glory, we too must suffer unto glory. Ang ating Panginoong Hesus po ay nagdusa bago siya itinaas. At tulad ng kanyang pagdusa at exaltation, ganoon din po ang pagdadaanan nating lahat. We will suffer unto glory. So meron lamang po akong tatlong bagay na i-share this morning. First, the gospel is a message of suffering unto glory. Second, the ministry is a service of suffering unto glory. And third, those who suffer with Jesus will be glorified with Him. So first, the gospel is a message of suffering unto glory. Ang mabuting balita ay isang mensahe ng pagdurusa tungo sa karangalan. Verse 8 reads, "Remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in my gospel." So, ilang weeks na nating pinag-aaralan, no, ang 1 and 2 Timothy. So, alam na natin kung ano ang pinagdadaanan ng Apostol Pablo habang sinusulat niya itong letter na ito sa kanyang disipulo na si Pastor Timothy. So, Paul was in prison. No? Siya ay nasa Roma, nakakulong, no? Nasa isang dungeon na mayroong kadena sa paa. And that was where he was writing the letter. So, nagdurusa siya. He was suffering. And during their time, ang Christianity po ay isang persecuted religion. Pinahihirapan sila. Hindi malaya ang mga Kristiyano na mangaral at magsamba. So kaya ito sinulat ni Paul kay Timothy para i-encourage siya na magpatuloy kahit na ang daming paghihirap sa buhay Kristiyano at sa buhay ministeryo. So dito, Paul is saying, sa gitna ng pagdurusa, sa gitna ng paghihirap, ano ang unang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? And verse 8 tells us, remember Jesus Christ. Dahil ba nakalimutan ni Timothy sino si Jesus Christ? Kaya kailangan mong alalahanin, kailangan mong i-recall kung sino si Jesus. Hindi. The word remember, sa Greek, mnemonue, kung saan natin nakukuha yung word na mnemonic device, no? Guide para mag-memorize. It means to rehearse, to think deeply, pag-isipan ng maigi, pag-isipan ng malalim, to meditate. No? So throughout the Bible, yung word na remember, hindi lang siya act of the brain. Hindi lang siya isang intellectual na gawain, na exercise. To remember is an act of the heart. So, we think deep about a thing. Pag-iisipan natin siya ng malalim, nang sa gayon, mabago ang ating pag-iisip, ma-comfort ang ating mga puso, at mabigyan tayo ng lakas in order to live out the truth. So, ganun yung ibig sabihin ng remember. Allow the truth to affect your entire being. Okay? So, in the midst of suffering, ano ang dapat nating gawin? Remember Jesus Christ. To meditate on who Jesus is. To meditate on what Christ has done for us by becoming man, by dying on the cross, and by rising again from the dead. Sabi ni Paul, remember Jesus Christ. And he mentions two things about Jesus. Risen from the dead, the offspring of David. So bakit kaya itong dalawang bagay ang binanggit ni Pablo? So remember, mayroong dalawang primary audience
si Paul and si Timothy sa kanilang ministry. Number 1, ang mga Griego, mga Greeks and Gentiles. And number 2, mga Hudyo, mga Jews. So number 1, itong mga Greeks, when they think of a God or a Lord, ang nasa isip po nila ay isang makapangyarihang tao or nilalang na nagdodominate, na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para makamit ang kanilang kagustuhan regardless of what happens to the people below them. So ganun ang Diyos na kanilang sinasamba. So if you're familiar with Greek mythology, kung kilala niyo si Zeus or si Poseidon, itong mga Diyos na ito ay hindi merciful. Hindi mo alam kung paano sila mag-isip. Hindi mo alam kung ano ang next nilang gagawin. Bakit? Dahil tulad natin sila. Think of a person na gutom sa kapangyarihan. Ganon ang Diyos ng mga Griego. And when Paul describes Jesus as risen from the dead, hindi yun nagme-make sense sa mga Griego. For them, ang Diyos hindi dapat mamatay. Kung tunay kang Diyos, you won't die. And kung tunay kang Diyos, you won't rise from the dead. Bakit? Si Jesus may katawan. For the Greeks, ang goal ng isang tao is mahiwalay mula sa kanyang katawan at maging espiritu habang buhay. Kasi para sa kanila, ang katawan at ang laman ay weak, marumi, hinihinder kanya from becoming what you truly are. But the Bible does not teach that. Si Jesus, He rose again with a body because God values the body. No? So for the Greeks, ang isang Diyos, ang isang Panginoon na namatay at muling nabuhay doesn't make sense. Now sa mga Hudyo naman, ang Messiah na kanilang inaantay ay isang Messiah na makapangyarihan din. Isang hari na magliligtas sa mga Hudyo mula sa pagkaalipin. Kasi during this time, under sila ng Rome. Okay? So ang inaantay nilang Messiah, ang inaantay nilang tagapagligtas, ay isang military leader, isang hari na lalaban sa Roma nang sa gayon, maging malaya sila. Pero nung dumating si Jesus, ano ang nakita nila? Isang anak ng karpintero. Na iniluwal ng isang napakabatang babae sa isang mahirap na pamilya. Okay. Ang dumating sa kanila ay for them, isang tao that went against yung current religious structure ng kanilang day. So hindi, yung mga Greeks and yung mga Jews, yung Lord and Messiah in the person of Jesus is not the Lord and Messiah na gusto nila, na inaantay nila. So hindi nagme-make sense para sa kanila na itong si Jesus ng Nazaret ang Panginoon at ang Messiah. Right? Bakit? Because the Messiah and the Lord that Paul preached is a Lord and Messiah who suffered at hindi nila kayang tanggapin yon. The Greeks cannot accept a God who suffers. The Jews cannot accept a Messiah who is powerless. Okay? So ito po ang mensahe na dala-dala natin. Jesus who rose from the dead, the offspring of David. Bago mabuhay muli ang Panginoong Hesus at bago siya ma-exalt sa trono ni David, kinailangan niya munang magdusa. In order for Jesus to be exalted in His resurrection and ascension, He had to first die in humiliation in order to suffer for our sins. Now, ano ang matututunan natin dito? Marami sa atin, we follow a Jesus
who meets our expectations. Gusto natin na ang Panginoong Jesus na sinusunod natin ay isang Panginoon na naaayon sa ating kalooban at naaayon sa ating kagustuhan. Marami sa atin gusto ng isang Jesus that only caters to our wants and our perceived needs. Many of us want glory, but we do not want the path of the cross. Kaya maraming mga false teachers ngayon ang naglilipana that give us a positive message, message of positivity. As if Jesus is our butler, na kapag ginawa natin ang kanyang gusto, pwede tayong mag-withdraw mula sa kanya ng kahit anong gusto natin. Kagalingan mula sa sakit, prosperity sa ating mga business, lahat ng yan ipapromise. Lahat ng yan ay ipinramis ng Diyos sa atin. But that is not what Scripture teaches. So marami sa atin, we want a God who will reward us if we do good. So yun yung expectation natin sa Jesus ng ating imahinasyon. Na kapag gumawa ako ng mabuti, i-reward niya ako ng mabuti din. Kaya kailangan kong mag-imbak ng mga mabubuting gawa. Nang sa gayon, kapag dumating ang araw na kakailanganin ko ang Diyos, mapipilitan siyang ibigay ang aking kagustuhan. So that is a Jesus of our imagination. Meron ding ibang tao who want a Jesus na ito-tolerate sila kahit ano ang gawin nila. Gusto nila ng isang Jesus na puro na lang pag-tolerate, pagpapatawad, pagmamahal. Kahit na piliin kong mamuhay sa kasalanan, okay lang because I have a God of love. Many of us follow a Jesus who meets our expectations. Tulad ng mga Hudyo at mga Hentil nung panahon nila. But no, the gospel is a message of a suffering Savior. Ang gospel, tinuturo po nito sa atin na ang Panginoon natin, ang tagapagligtas natin ay nagdusa. The gospel is a message that tells you that you will never be good enough no matter what you do. Tinuturo po sa atin ng Ebanghelyo na hindi tayo mabuting tao. At hindi po tayo magiging good enough, mabuti sa harap ng Diyos. The gospel is a message that calls out our sin. Tinuturo sa atin ng gospel na tayo ay makasalanan. Ipinapamukha nito sa atin na tayo ay mga rebelde. Na sa harap ng Diyos, kung ikukumpara tayo sa mga utos ng Diyos, sa standard ng Diyos, wala tayong kwenta sa kanyang harapan. But the gospel is also a message that tells us na kahit hindi tayo good enough, we can be righteous. Pwede po tayong maging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Tinuturo sa atin ng gospel na hindi kasalanan ang siyang makapagpapasaya sa atin, kundi ang kapatawaran at ang kaaliwan na ating matatanggap kay Jesus at kay Jesus lamang. The gospel is a message that calls us to repent of our self-righteousness, to repent of our rebellion, so that we could receive true righteousness in Jesus and find joy in obeying His will. And so, tulad ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, kailangan din po nating mamatay. We should die to our pride. We should die to our lust so that we might rise again as new creatures in Jesus. Alisin po natin yung mga personal nating expectation kung ano dapat si Jesus sa buhay natin. At tanggapin po natin kung ano ang tinuturo ng Biblia patungkol kay Jesus. Doon lamang po natin matatagpuan ang tunay na katuwiran at tunay na kagalakan. Hindi po sa mga bagay na tingin natin makakabuti sa atin. Sabi ni C.S. Lewis, "Give up yourself and you will find your real self. Lose your life and you will save it. Submit to death, the death of your ambitions and favorite wishes every day, and the death of your whole body in the end.
Submit with every fiber of your being, and you will find eternal life. Keep back nothing. Nothing that you have not given away will be really yours. Nothing in you that has not died will ever be raised from the dead. Look for yourself, and you will find in the long run only hatred, loneliness, despair, rage, ruin, and decay. But look for Christ, and you will find Him, and with Him, everything else thrown in. So ang tinuturo ng gospel is makakamit lamang natin yung glory kasama ang Panginoong Jesus if first we die to ourselves. Kailangan muna nating mamatay sa ating sariling kagustuhan, sarili nating mga ambisyon, mamatay sa desire natin to sin, and to embrace the fullness, ang kabuuan ng Panginoong Jesus. So this is the gospel. It's a message of suffering towards glory. Because Jesus suffered before He was glorified. Then second point, the ministry is a service of suffering unto glory. Makikita po natin yan sa verses 9 to 10. So again, during this time, Paul is suffering. Siya ay nagdudusa. Siya ay nakakulong. And sabi ni Paul, for which I am suffering, bound with chains as a criminal. Ang tingin ng mga tao sa kanya ay isang kriminal. Bakit? Because of the gospel he proclaimed. Dahil sa mabuting balita na kanyang ipinangaral, siya ay nagdurusa at siya ay nakakulong. Dahil sa kanyang kagustuhan to honor the Savior, at dahil sa kanyang pagmamahal para sa mga tao sa kanyang palibot, siya ngayon ay nakakadena. Siya ay nakakulong. So it looks like defeated siya. But what does Paul say? Verse 9. But the word of God is not bound. Kahit na ako ay nakakulong, kahit na ako ay nakakadena, malaya pa rin ang mabuting balita. Hinding-hindi nila maaaring makulong ang gospel. Hinding-hindi nila maaaring pigilan ang paglaganap ng mabuting balita. So sabi ni Paul, the spread of the gospel does not end in my imprisonment or my death. Makulong man ako o mamatay man ako, magpapatuloy ang gawain ng gospel. The gospel will advance. Nothing can stop the spread of the gospel. So this is the good news for us. Kahit na tayo ay magdusa, as we share the gospel, walang tao ang makapagpipigil ng paglaganap ng mabuting balita. At dahil ang gospel ay malayang lumaganap, at dahil ang gospel ay makapangyarihan, it's powerful to save, sabi ni Paul, verse 10, therefore I endure everything for the sake of the elect. Therefore I endure, hupomeno, to suffer, to persevere, para sila din matanggap nila ang kaligtasan na nakay Kristo Jesus. So dinidescribe ni Pablo ang kanyang ministry as enduring for the sake of the elect. So na-move si Paul ng gospel. Nung nakita niya si Jesus, nung siya ay papunta sa Damascus para pumatay ng mga Kristiyano, nakita niya ang Panginoong Jesus. Nangusap sa kanya ang Panginoong Jesus. The Lord worked mightily in his life to the point na sinabi ni Paul, willing akong mamatay for the sake of preaching this gospel para marinig ito ng mga tao at sila din matanggap ang kaligtasan. Okay. Paul was now willing, handa siya na magdusa para ipangaral ang mabuting balita nang sa gayon, ang mga hinirang ng Diyos, ang mga pinili ng Ama, ang mga tinubos ng anak, ay makatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagbubuhay ng banal na Espiritu. Okay? So this is our goal as well. Mayroon na pong mga hinirang ang Diyos na nakakalat, hindi natin alam kung sino. Kaya dapat nating ipalaganap ang gospel nang sa gayon marinig nila ang mabuting balita.
So this is what the Bible teaches. The Bible teaches the doctrine of election and predestination. Naniniwala po tayo na tinuturo ng Biblia na tayong lahat ay patay sa kasalanan. Hindi po natin kayang iligtas ang sarili natin at hindi po natin gugustuhin na maligtas ng Diyos dahil nga patay tayo sa kasalanan. Upang maligtas ang isang makasalanan, kailangan ang Diyos ang pumili sa Kanya. Hindi natin kayang piliin ang Diyos. And that is good news. Ang Diyos ang siyang pumili sa atin, pinadala niya ang Kanyang anak upang bayaran ang mga kasalanan natin, at ipinadala niya ang banal na Espiritu nang sa gayon mabigyan tayo ng kakayahan na makita ang ating kasalanan at mabigyan tayo ng kakayahan na manampalataya sa Panginoong Yesus. At sa lahat ng mga tao na nananampalataya, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ang siyang nagpe-preserve sa atin. Ito po ang tinuturo ng Bible. Mayroon ng mga hinirang, mga pinili ang Diyos tungo sa kaligtasan. Ngunit maraming mga pastor ang nagsasabi na hindi naniniwala dito. They don't believe in this. At sinasabi nila, kung talagang may pinili na ang Diyos, bakit pa kayo mag-i-evangelize? Bakit pa kayo mag-preach ng gospel? Kaya kayong mga Reformed, kayong mga Calvinist, hindi kayo nag-share ng gospel kasi yan ang paniniwala nyo. But that is wrong. That is not true. Paul believed na mayroon ng hinirang ang Diyos, but he was willing to suffer. Okay? Actually, it's this doctrine na mayroon ng pinili ang Diyos ang siyang mag-i-energize sa atin na ipalaganap ang mabuting balita. Bakit? Alam natin na mayroon ng mga hinirang ang Diyos. At alam natin na kapag pinreach natin ang gospel sa kahit sino, hindi ito magiging unsuccessful. Okay? God's word will not return to Him void, sabi ng Diyos. When we preach the gospel, God will work. God will work. Okay? Hindi po nakasalalay sa kapangyarihan natin ang conversion ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na magbago. Sa pagpipili ng Diyos. That's why we go out and preach the gospel because we are confident that God will save His people. Ang paraan na itinakda ng Diyos upang tawagin ang Kanyang mga hinirang sa kaligtasan ay ang pamamaraan ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Kaya we are encouraged to go out because we are sure that evangelism will not fail. This is the doctrine na pinanghahawakan ko. Kung bakit ako lumalabas, namimigay ng tracts, nag-share ng gospel. It's because I know that among those people na naabutan ko ng gospel tracts, isa sa kanila ay mga hinirang ng Diyos. And God will save them through the means of this simple act of giving away gospel tracts, of having a 5-minute conversation, of street preaching. So kung talagang naniniwala po tayo na ang Diyos ay makapangyarihan, kaya niyang magligtas, then dapat hindi tayo kayang pigilan ng mundo sa ating pagpapalaganap ng gospel. May mga tao na minsan sobrang hard-headed, ayaw makinig. Ibig sabihin ba nun, hindi na kita sharean, baka hindi ka elect? Hindi ganun. We will continue to share the gospel because we know that it's the gospel that the Lord uses in order to transform a person, to call a person unto Himself. Again, Paul was willing to suffer so that those whom God has chosen might obtain salvation with eternal glory. So kung talagang tayo ay naniniwala sa isang Panginoon na namatay at muling nabuhay, kung talagang naranasan po natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, hindi po tayo mananahimik. Gagawin po natin ang lahat ng ating makakaya para ma-reach
ang mga tao sa palibot natin so that they might know Christ. Ang mga mananampalataya po noon ay willing na mamatay for the sake of reaching people for the gospel. But in our day, nahihirapan tayong mag-share ng gospel because it feels awkward. Mas iniintindi pa natin yung reputasyon natin kesa sa kaluluwa na pwedeng mamatay at magdusa habang buhay or forever sa impyerno. Friends, we have to endure, bear, suffer all things for the sake of God's elect that they too might be saved. Even if it means natawanan tayo, even if it means awkwardness in that conversation, okay lang. Because eternity is at stake. So we must share the gospel. So mayroon tayong mga gospel tracts doon sa likod. So please, huwag kayong lumabas dito nang hindi nakakakuha ng gospel tracts. Give it out to your family, give it out to your workmates, put it in your office. Whatever it takes to share the gospel, please do it. Please do it. Then sabi po dito, no? Verse 10 again, therefore I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. So nandun pa rin yung theme. Sabi ni Paul, I endure, I suffer, so that they also may obtain together with me salvation in Christ with eternal glory. Nandun pa rin po yung theme. Jesus suffered in His death, glorified in His resurrection. Paul endures all things, suffer, so that the elect may obtain glory. Paul must suffer so that the people will receive the glory that is in Jesus. So we must suffer for the sake of the gospel. Kailangan nating magdusa nang sa gayon ang mga taong sineshera natin matanggap din ang kalawalatian at karangalan na nakay Kristo. Dito po binibigay sa atin ni Paul yung encouragement that glory awaits. Karangalan ang nag-aantay para sa mga tao na nagdurusa para sa Ebanghelyo. And friends, there is nothing sweeter than seeing people who believed in Jesus through our proclamation. Iba po yung joy na mararanasan natin kapag mayroon tayong naaakay tungo sa Panginoong Jesus. To see our friends and our family glorified together with us on that day is worth dying for. It's worth dying for. It's worth being mocked, laughed at, and cut off as long as we get to tell them the good news of Jesus. So question, no? Jesus was willing to suffer and die in order to save us. Are we willing to do the same for the sake of our loved ones? Siguro hindi naman literal na tayo ay mamamatay. But siguro yung pride natin na kailangan nating lunukin. No? Every time I get to share the gospel and give out tracts, hindi naman lahat tinatanggap eh. May iba natatawanan. Nakaranas din ako na pinunit sa harap ko yung tract at hinagis, tinapaktapakan. That's normal. That's the path of suffering, and that's okay. That suffering is nothing compared to the suffering of those who died for the sake of the gospel. Suffering in the ministry and sharing the gospel is the path so they would receive glory. So will you suffer for the sake of the souls that are around you? Sabi ni Count Nicholas von Zinzendorf, preach the gospel, die, be forgotten. Preach the gospel, die, be forgotten. Yung mga achievements natin dito sa mundong ito, yung mga naipon natin, magiging trash lang yan ng next generations. Yung pangalan po natin, makakalimutan din yan ng mga tao 10 years, 20 years, 30 years from now.
But what will last? The gospel. And the souls that we get to win unto the Lord Jesus Christ. Preach the gospel, die, be forgotten. We must be willing to forsake everything for the sake of the gospel. Then third and last point, those who suffer with Jesus will be glorified with Him. Those who suffer with Jesus will be glorified with Him. So Paul here gives further words of encouragement. Nagbigay pa siya ng encouragement sa kanyang disipulong si Timothy. So Timothy will face difficulties. Makakaranas siya ng paghihirap bilang isang batang pastor. Kailangan niyang magdusa. But what encouragement does Paul give? Verse 11, the saying is trustworthy, for if we died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. So pansinin natin yung sa verse 11. Sabi ni Paul, for if we have died with Him. So hindi sinabi ni Paul na if you will die with Him. Hindi siya future tense. It's the perfect tense. No? Ibig sabihin, Christians are already dead people. Walking dead tayo. Ang pagkamatay sa ating mga sarili, death to self, ito po ay isang araw-araw na realidad para sa isang Kristiyano. Dying to self doesn't just talk about being prepared to die. Hindi lang yun. Tinuturo ng gospel na tayo ay patay na. We have already died with Christ. We are crucified with Christ. That means, nung tayo po ay nagdesisyon na sundin ng Panginoong Yesus, you have already declared a death sentence on yourself. Hindi na ikaw ang nagmamayari, hindi na ikaw ang nangunguna sa iyong buhay. You have made a decision to die to sin. Na kahit isang centimeter, hindi ka magbibigay sa kasalanan sa iyong buhay. You have made a decision to die to your wants, sa iyong mga kagustuhan, sa iyong mga ambisyon, sa comforts ng buhay, if they hinder you from following Jesus. Handa ka na, nag-decide ka na willing kang pagtawanan ng mundo, willing kang pahirapan, at willing kang mamatay para sa Ebanghelyo. This is what we signed up for. When we became Christians, hindi po tayo nag-sign up para maging komportable sa buhay. We signed up to die. If any man will come after me, sabi ng Panginoong Yesus, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi komportable. But what does Paul say? If we have died with Him, if we endure, we will also live with Him. We will also reign with Him. Ang pangako para sa mga namatay sa kanilang mga sarili, those who died to self, doon sa mga nagdurusa, is they get to live and reign with Jesus. We get to live and reign with Jesus. And take note, sabi dito, we don't just die for Him, died with Him ang sinabi dito. So sa tuwing tayo ay nagdurusa tayo na kasama ang Panginoong Yesus. He is with us. Jesus, according to Isaiah 53, is a suffering Savior. Alam ng Panginoong Yesus kung ano ang pagdurusa. Naranasan niya ang pagdurusa. So kaya niyang ibigay sa atin yung kalakasan at comfort na kailangan natin habang tayo ay nagdurusa. Friends, in Jesus, tayo po ay assured na tayo ay may eternal, indestructible life. Na tayo ay may buhay na mayroong joy at mayroong peace kasama siya. Pinangako na sa atin na balang araw, ma-enjoy natin ang kalawalhatian ng Panginoong Yesus kasama siya. And so, it is foolish to cling on for survival in this world. Na mag-compromise for the sake of false peace. Kung tunay nga na pinapromise ni Jesus, yung glory para sa mga nagdurusa para sa Kanya,
then why do we want to live comfortable lives in this world? Lives of compromise. Sabi ng Bible, verse 12, if we deny Him, He will also deny us. Mayroon ding warning. Para sa mga tao na ide-deny siya, God will deny them. So yes, there are people na talagang by their words and by their deeds, we deny Jesus. But, pwede rin that we say that we are believers. We profess Jesus, but we deny Him by the way that we live. Bakit? Because we love our lives, our reputations, our possessions, any good thing in this world more than we love Jesus. So, it's something that we should reflect on. Ano yung mga area ng buhay natin na dinideny natin ang Panginoong Jesus? That we are not faithful witnesses of Jesus. May that be in our homes, in our workplace. Ano ba yung mga areas na yun? God is calling you to repentance. And then last verse, verse 13. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. So tayo pong lahat, magkakaroon po tayo ng moments of faithlessness. Magkakaroon po tayo ng moments na hindi tayo magiging tapat sa Diyos. We will stumble and fall. May mga seasons po ng buhay natin that we will willingly commit sins against our Lord. But what is the promise of Scripture? God remains faithful. Pinangako ng Diyos na lahat ng lalapit sa Kanyang anak ay Kanyang patatawarin. At hindi siya magbabaliktad dun sa promise na yun. He promised that He is our Father, so He will not let us go. He promised to sanctify us, Philippians 1:6. He who began a good work in you will complete it until the day of Christ. So, God is faithful and He will grant us the grace to repent and to turn back to Him. Maging sa ating kasalanan at kakulangan ng pananampalataya, nananatiling tapat ang Diyos. Tapat siya at siya ang magbibigay sa atin ng biyaya upang tayo ay magbalik loob sa Kanya. Dahil siya ang may hawak sa ating mga buhay. Ito ang encouragement na binibigay ng Panginoon sa atin. Nang sa gayon, maaari tayong magpatuloy kahit na tayo ay nagdurusa. Mayroong isang English reformer noong 14th century. Ang pangalan niya ay si Thomas Cranmer. No, siya ay isang naging archbishop nung time ni Henry VIII. So, controversial na hari, no? If you know Henry VIII. So, nung nawala na si King Henry VIII at si Mary I na. So, under King Henry VIII, naging Protestant ang England. Pero nung naging queen na si Mary, who was Catholic, tinreten niya si Cranmer na ipapatay dahil sa kanyang pagtuturo. So anong ginawa ni Cranmer? Bumaliktad siya. Itinakwil niya ang gospel at bumalik siya sa pagiging Romano-Katoliko. Pero anong nangyari? Kahit na bumaliktad siya, pinapatay pa rin siya. So he was sentenced to be burned. I-burn siya, susunugin. But during that time, bago siya patayin, nagkaroon siya ng change of heart. So nung siya ay susunugin na, ang una niyang sinunog ay ang kanyang kanang kamay. Dahil sabi niya, ito ang kamay na ginamit ko upang pirmahan ang aking pagtalikod sa gospel. Kaya ito ang una kong i-offer. So kahit na nagkaroon siya ng moment of faithlessness, siya pa rin ay nagrepent. At hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa siya ay naging abo, siya ay naging tapat. Bakit? Because God was faithful to Cranmer. Kahit na si Cranmer ay naging faithless for a moment. Pinreserve ng Diyos si Cranmer so that he would persevere in the faith.
Ito po ang pangako ng Diyos sa lahat sa atin. Sa moments na tayo po ay faithless and unfaithful, God who is faithful will cause us to repent and will restore us in the midst of suffering. The path towards glory with Jesus is the path of dying and suffering with Him. And the good news for those who are true Christians, even in moments of faithlessness and unfaithfulness, God will remain faithful to us. He will cause us to repent and He will restore us. Sabi ni Martin Luther, the church on earth must exist and fight in weakness, poverty, and affliction, fear, death, shame, and blame. Calamity will force you to step out of yourself and not to rely on the counsel, help, and strength of men. But you must have Christ in your heart, so that you hold His name, word, and kingdom higher, dearer, and more precious than all things on earth. To him who does not do this, but loves his own honor and power, the world's praise, lust, joy, and friendship more, this word is preached in vain. As Christ soon after Himself says, He that loveth not me keepeth not my sayings. So suffering is the path that we must take in order to receive the glory that awaits us. If we love ourselves more, then maybe it's because glory is not awaiting us. Maybe you're here and you're not a Christian. That is why nung pinapakinggan mo yung sermon na ito, parang ang pangit naman ng buhay Kristiyano na yun, pagdurusa. But friends, the glory that awaits us in Jesus cannot even be compared to the worldly glory that we want. This is the life of a Christian. We will suffer for the sake of Jesus. But be of good cheer. Glory awaits us. Glory awaits us. So in conclusion, only a vision of a crucified and risen Lord who died and rose again so that we might die and live with Him can give courage to cowards like us to be ready to be ridiculed, to suffer, and to die for the sake of the gospel. Kung aaminin natin, kung magiging honest lang tayo, pagdating po sa area na to, duwag naman talaga tayong lahat. It's very difficult to suffer for Christ. Every time I would go out to give out tracts, nandun, naglalaban pa rin eh. Ayoko ma-reject na naman. Nakakahiya na mag-aabot ako ng tracts as lalakaran lang ako pa. So we all have our moments of cowardice. Takot tayong mapahiya, or if we share the gospel to our friends or family, kilala nila tayo eh. No? So, nandun yung fear na baka ibalik sa atin yung mga kalokohang ginawa natin noon. Kaya, bakit kita pakikinggan? Eh, ganito ka dati. Ganito ka sa bahay. So that's something that we will all struggle with. But what should we do? Alisin po natin ang atensyon natin sa sarili natin. Let's not look to ourselves. Let's behold Jesus, His dying and rising again. Because that is where we draw the power and the courage to be able to suffer for the sake of the gospel. So question, do you behold Him daily? Si Jesus ba ang desire ng puso mo? Kapag bumangon ka, sa tuwing bumabangon ka sa umaga, si Jesus ba ang unang thought na pumapasok sa isip mo? Bago ka matulog, si Jesus ba ang kausap mo? Friend, behold Jesus. The world will force you to seek worldly glory by worldly means. Okay? Ifo-force ka ng mundo na hangarin ang karangalan ng mundo sa pamamagitan ng mga makamundong kaparaanan. Ano ba yon? By way of dominance, selfishness, pride, drive for ambition, with no care for the people you step on or the laws that you trample. Ganon yung mundo.
karangalan kahit na by any means. But what does Jesus call us to do? Jesus calls us to seek glory in Him by way of suffering for His sake. Suffering for what is right. Suffering for the gospel. Naway ito ang maging buhay natin. We die so that we might live with Jesus. So I hope that this message rebuked us if we have been too comfortable or encouraged us kung tayo ay nakakaranas ng pagdurusa ngayon. May Jesus be sweet to you. And may you find Him sweet as well. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe para sa amin ngayong umaga. At we thank you because you are faithful. Salamat po because your word forces us to confront kung anumang kasalanan ang mayroon kami sa aming mga buhay. Ngunit salamat po dahil maging ang inyong pagdidisiplina at pag-rebuke sa amin ay dahil mahal niyo po kami. And you want us to live lives that bring glory to you and lives that experience true joy in you. So Panginoon, ang dalangin ko po sa bawat isa na naririto ngayon is that you would grant us this desire to be with you, to honor you, to glorify you, to enjoy you no matter what it takes. And Lord, hindi lang siya mahirap, imposible po siya para sa amin. Kaya Lord, kailangan po namin ng pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Nang sa gayon, maunawaan po namin ng buo ang gospel. Manamnam po namin ang ginawa ng aming Panginoong Yesus nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli para sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Panginoon, gabayan niyo po ang lahat sa amin. Idinadalangin ko rin po ang mga kapatid namin na hindi po nakadalo ngayong umaga. Panginoon, ingatan niyo po sila kung nasaan man sila. Kung ano man pong kabigatan, kung ano man pong sakit ang mayroon sila, pagalingin niyo po sila at bigyan niyo po sila ng comfort. At nang sa gayon, maka-fellowship po namin sila sa susunod na linggo. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Gabayan niyo po kami. Mahal po namin kayo. Sa ngalan ng Jesus, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, idinadalangin namin ang lahat ng ito. Amen at amen.